muna dito sa verse 13. So the model prayer po again, verse 13, do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Ito na po yung huli na pagtuturo ng Panginoon patungkol sa paano manalangin. Makita po natin bakit kaya in-include dito yung panalangin na ito. At sa pagtatapos po kung mag-observe natin, nagsimula ang panalangin sa Our Father in Heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Pero ito din po ay nagtapos sa for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Sa iba pong manuscript o sa iba pong mga part ng dito sa I mean sa Luke po, wala po ito, yung for yours is the kingdom and the power and the glory, wala po 'yan. Sinasabi din nung iba na ito din ay wala, um, pero sa Biblia po natin, ito po ay naka-include diyan. Nagtapos sa your kingdom, nagsimula sa Our Father in Heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. At nagtatapos din siya sa for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Kumbaga nagbukas na ang focus ng panalangin ay sa Diyos at nagtatapos din na ang focus pa rin ay sa Diyos. Ito po yung sekreto ng panalangin. Hindi po sa kung paano tayo nananalangin, hindi rin sa kung kailan tayo nananalangin, hindi rin sa kung bakit tayo nananalangin. Alam niyo po yung pinakasekreto ng panalangin? Kung sino yung ating nilalapitan. Yun po yung pinaka-focus ng panalangin. Sino yung ating nilalapitan? Sino ang Ama natin na nasa langit? Kanino ka nananalangin? Sino yung nilalapitan mo? Kaya pag pinag-uusapan po ang panalangin, hindi po ito patungkol sa'yo, hindi ito patungkol sa kung kailan ka nananalangin, hindi ito patungkol sa kung paano ka manalangin, hindi ito patungkol sa kung ano ang panalangin, kundi ito ay patungkol sa Diyos na nilalapitan natin. Close personal relationship or yung intimacy sa ating Diyos o yung tinalakay natin sa ating leadership na having a vibrant relationship sa Panginoon. Yung malapit na relasyon sa Panginoon. Kaya dalawa po 'to. Dinalakay na natin yung pangalawa kasi ibinabalik pa rin natin yung binabalik pa rin natin yung kapurihan sa Diyos sa ating pagsasara sa ating panalangin. Amen po, yung salitang amen, ito po ay pag-agree. Amen. Pag-agree natin sa panalangin na sinambit natin. At ibinabalik natin na ang kaharian mo, Lord, ang masunod pa rin. Kung paano nasusunod sa langit, ganun din masunod sa lupa. At ang power naman at ang glory, sa Diyos lang naman talaga yan. Hindi, kasi sabi ng Panginoon, my glory I shall not share to anyone. Hindi po i-share ng Diyos yung glory sa atin. Talagang ang glory at ang power ay para lamang sa nag-iisang Diyos na meron tayo. Mag-focus po tayo doon sa una. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Habang pinag-aaralan ko po ito, naalala ko yung experience ko nung kabataan ko, nung bata-bata pa ako. um, Yun po ay nung nasa grade 3 or grade 4 ako. Hindi ako nagkakamali. Grade 3 o grade 4 ako, di ba po sa Catholicism po, may mga prayers sa alas 3, may mga prayers sa, nagsiset sila ng mga prayers sa mga araw, ganun-ganun, or sa oras. Tapos, napunta kami sa isang lugar kung saan para siyang magkakaroon siya ng communion. Tapos ipinag-pray po yung um, itong the Lord's Prayer. Pasensya na po kung mahina yung aking wifi. I don't know kung bakit mahina. So, dito po sa sinasabi po natin, yung experience ko nung grade 3, grade 4 po ako, ipinagpi-pray po ito, no, bago po mag-communion dati or pagkatapos ata ng communion sa di ko masyadong matandaan. Pero nung bata ako, nagkakaroon na ako ng tanong noon, kasi hindi naman ako magaling noon sa English, pero tinatanong ko noon na,
bakit deliver us from the evil one? Parang ang pagkakaintindi ko kasi noon, ide-deliver tayo sa kaaway, parang gano'n siya. Tapos habang tumatagal, parang naiwan lang, nakahang lang sa isip ko yung gano'ng tanong noon. Tapos natatawa na lang ako nung nandito ako sa Korea noon kasi way back 2024 nung nagkaroon kami ng, parang retreat dito sa church namin, natalakay 'tong the Lord's Prayer kasi ito yung pinag-aaralan namin way back 2024. Tapos during doon sa prayer mountain, na nagkaroon kami ng retreat, pinapanalangin namin 'to, naipaliwanag 'to ng isang kapatid na nagkaroon din siya ng same na tanong. Bakit lead us not bakit deliver us from the evil one? Parang kung isipin natin, kung parang sa translation natin, ide-deliver tayo ng Diyos sa kaaway, parang gano'n yung sinasabi. Tapos natatawa na lang kami kasi yung salitang from, yun ay mula sa kaaway. Magkaiba po kasi yung from sa to. Halimbawa, 'pag tayo po ay nagbibigay ng pansinin po natin yung "But deliver us from the evil one." Kapag po tayo nagbibigay ng regalo, 'di ba, isusulat natin to Ate Selly sa taas, from RV, gano'n po. Halimbawa, to Nanay Dolly, from RV. So, magkaiba po yung from sa to. Dito po sinasabi po sa atin Pato, dito saan ang galing? na wag po tayong yung panalangin po dito na hindi na i-deliver tayo ng Diyos mula sa kaaway. Hindi yung i-deliver ka sa kaaway. Magkaiba po yun, yung i-deliver ka sa kaaway sa i-deliver ka sa sa kaaway. Naintindihan po natin yon. So, dito po natin makikita na ang pinagpipray po dito sa verse 13 po is protection. Protection po yung pinaka-focus dyan sa verse 13. Ang model prayer po sa pagtatapos po, ito po ay patungkol sa protection. Mamaya po summarize na lang natin yung mga pinag-aralan natin mula verse 9. Protection po. Kung saan ang shield natin, ang tanggulan natin ay ang Diyos. At hinihingi natin na ang proteksyon ng Panginoon ang sumaatin dito sa panghuling panalangin sa verse 13. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So, okay, hindi pala sa Diyos nagmumula yung temptation. Pero ang tanong, sa pangatlong slide natin, ano ang kaibahan ng temptation sa testing? Sige, mag-brainstorming nga po muna natin. Pa-unmute po yung merong sagot. Ano po ang kaibahan ng temptation sa testing? Sa mga maikling salita. May nakakaalam po ba sa kaibahan ng testing sa temptation? Dahil ang sinasabi po dyan sa verse 13, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Sa mga maikling salita, ano ang testing? Ano ang temptation? Pagsubok na to. Yung Okay? temptation, tinutokso ka. Yung Mhm. testing, sinusubok ka. Okay. Magandang point po, Ate Selly. Salamat. Next. Ano po ang Parang kaibahan yung ng temptation temptation sa galing sa testing? devil. Okay. Yung testing po, Yung testing parang galing kay God. parang, so hindi pa sigurado. Ay, hindi. Parang, hindi, ibig sabihin, yung temptation sa devil, yung testing, si God ang nagbibigay. Okay, sigurado na siya. Parang, Sigurado na po yun. final answer. Wala final answer. Wala nang para. Okay, so meron pa ba? Ano ang temptation? Ano ang testing? Ay, di parang ano yan eh, yung temptation parang, ito yung nilalapit ka nga sa kasalanan, di ba? Tapos Okay. yung testing, ito yung sinusukat, yung pananampalataya mo sa Diyos. Okay. Tama po. Pare-pares tayo ng definition dyan.
Kaya dito po sa temptation at testing, kailangan natin maunawaan dito, katulad ng panalangin sa verse 13, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Meaning to say, hindi po ang Diyos, ito po yung mahalagang maunawaan natin na mga manampalataya. Ikaw bilang lumalago sa iyong buhay panalangin, alam mo kung paano i-differentiate o pag-ibahin ano ang kaibahan ng temptation at testing. Ang Diyos hindi po siya source ng temptation. Bibigay po tayo ng verse mamaya dyan. Ang kaaway, si Satan, siya ang tempter. Katulad nung nangyari kay Jesus sa Matthew 4, chapter 4, kung magbaback up lang po tayo, yung pagharap ni Jesus sa temptation ng kaaway po, di ba? Bago siya nag-ministry powerfully, hinarap niya po doon. Ilang temptation yon? Pagkakatanda natin, Tatlo. tatlong temptation. So makikita po natin diyan sa Matthew 4:3, sa 1 Thessalonians 3:5 na hindi po ang Diyos ang source ng temptation. Kaya ang tanong dito, bakit kaya ang Panginoong Hesus itinuro niya o in-instruct niya na manalangin tayo sa ating Ama na wag niya tayong ilid sa temptasyon? Dito po natin makikita na yung guidance, yung request para sa guidance natin na nagmumula sa Diyos para tayo ay ma-deliver mula sa kaaway, mula sa kagagawan ng kaaway. Ang Ama natin po, hindi po siya naglilid sa atin sa temptasyon. Uulit-ulitin ko lang po yan. Hindi po gawain ng Diyos na mailid tayo sa temptasyon. Bakit natitempt ang mga tao? Bibigay din natin mamaya yung verse na yan. Dito po natin makikita, ito po ay pagkatapos ng panalangin doon sa our daily bread na pinag-aralan natin nakaraan. Tapos yung forgive us our debts as we forgive our debtors. Dito po natin makikita na talagang ang binibigay ng Panginoon, daily bread, pagkain, kalakasan, katatagan, pero ang binibigay ng kaaway ay temptasyon. Dito po sa temptation, katulad nung sinabi ni Ate Selly, iniimbitahan ka po nito sa kasalanan, sa pagkakasala. Ang mga key verse po natin dyan ay sa James 1:3 at sa 1 Corinthians 10:13. Binalikan ko po si James. Si James po ay, sumulat ng James ay half-brother ni Jesus. Kasi po sa pag-aaralan namin sa Acts chapter 12 next week, yun po ay pagpatay kay James. Si James na alagad ni Jesus sa Acts chapter 12. Pero po itong James na tinutukoy po dito na sumulat ng James bago ang 1 John, 2 John, and 3 John, si James po na tinutukoy dyan ay kapatid ni Jesus. Half-brother ni Jesus kay Mary, through Mary. Sa sulat po ni James, ang sabi niya po dito sa verse 13, let no one say when he is tempted, kapag siya ay natitempt, I am tempted by God. Niliwanag po ni James yan. For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. Maliwanag po, hindi po ang Diyos ang source ng temptasyon. Wag po magsasabi ang ilan na sila ay tinetempt ng Diyos kasi ang Diyos hindi siya matitempt ng kaaway at hindi rin siya nagtitempt sa mga anak niya. Ang verse 14 po sumasagot dyan, but each person is tempted by his own desire. Yung mga desire. Kasi po kahit tayo mga Kristiyano na, kapag tayo ay nagbababad sa social media, kapag tayo nagbababad sa mga nakikita natin sa mundo, matitempt at matitempt ka. Kung hindi ka magiging careful enough and conscious enough po, ang temptasyon nandyan lang siya. Ang kaaway nandyan lang siya. Sabi nga, it is a roaring lion seeking whom he devour. Kaya dito po natin makikita ang Diyos, hindi po siyang pinagmumulan ng temptasyon, kundi ang kaaway. Ganun pa man, kahit tayo ay mapunta sa temptasyon, ang sabi naman dyan sa verse 13 sa 1 Corinthians, God provides a way of escape from temptation. Makikita po natin yan sa buhay ni Joseph. Di ba po si Joseph, sa Old Testament po, nung siya po ay pinagtangkaang
hikayatin sa pagkakasala ni Potiphar. I mean, sorry. Kamali ba? Potiphar ba o asawa ni Potiphar? Ate Agnes, sino ulit yun? Asawa ba ni Asa Potiphar? asawa oo, Oo, si asawa ng Potiphar 'to. ano, oo, Asawa ni oo. oo, yun. So yun, asawa asawa. So dun po natin makikita na tumakbo po, nag-flee si Joseph mula doon sa bihag ng kasalanan. Kaya dito po natin makikita na ang Diyos siya ang nagpo-provide ng daan para iwasan natin anumang mga temptasyon. Ang Panginoong Hesus, siya na lang din yung pinaka-best example natin sa New Testament. Hinarap niya yung kaaway 3 times. Di ba po, yung una po doon yung bread, yung pagkain kasi nagugutom na siya. 40 days and 40 nights na sa ilang. Pangalawa pong temptasyon, yung ibibigay sa kanya yung lahat ng kaharian, magpatihulog mag ano lang siya, tawag dito, magsumamba lang siya sa kaaway. At yung pangatlo po yung pagsamba ay yung pagpapatihulog niya. Di ba po? Kasi igliligtas siya ng mga anghel na nasa langit. Katulad po nung sinasabi diyan sa chapter 4 po ng Matthew. Sabi niya diyan yung inilagay siya ng kaaway sa pinakamataas na bundok. At sabi niya, ibibigay sa kanya lahat yan. So, dito po natin makikita na ang Diyos, siya po ay hindi nagbibigay ng temptasyon. Alam ko maliwanag na sa atin yan. Crystal clear po. Ang testing naman po, ito yung mga set of trials po na nagre-reveal sa atin para ma-develop yung ating faith. Meaning to say po, mayroon talagang testing. Nung bago-bago pa lang po akong manampalataya, hindi ko po ito tinatanggap. Hindi ko tinatanggap na ititest ako ng Diyos. Kasi parang sa palagay ko, bakit pa ako kailangang itest ng Panginoon? Hindi ko siya tinatanggap noon. Kaya ang alam ko lang, ang Diyos ang kalakasan kahit sa mga pinagdadaan ng pagsubok at problema. Pero maliwanag po na sinasabi din ni James, the testing of your faith produce perseverance. Sa 1 Peter po 1:6 po sabi diyan, trials refined like gold refined by fire. Meaning to say, kahit po yung ginto, dumaraan po sila sa tawag dito, sa apoy para po matest yung pagiging ano nila, pagiging ginto talaga nila. Hindi ko po 'to tinatanggap itong doctrine na 'to nung hindi pa po ako nag-aaral noon sa Bible school. Nung nag-aral po ako ng 2 semester noon sa Fairview, sa ano po nila Pastor E, yung kapatid ni Ate Arlene. Kasi po doon ko naririnig pa ulit-ulit yung testing of your faith. Eh sabi ko, meron ba talaga nun? Parang parang hindi ko siya kayang tanggapin at that time. Pero habang pinapakinggan yung mga verses na sinishare sa amin ng professor namin noon, oo nga no, kung paanong inilalagay sa ginto, I mean, kung paanong nilalagay yung ginto sa apoy, ang bawat manampalataya din kinakailangang mailagay sa testing para makita talaga yung faith na meron tayo. Kung paano si Abraham dumaan sa test. Mga tinawag ng Panginoon during Old Testament and New Testament, lahat po sila dumaan sa testing ng kanilang pananampalataya. Doon natin nakikita or doon makikita yung loyalty natin sa Panginoon. 'Di ba po? Kasi ang makita natin ng maliwanag dito, ang temptation mula sa kaaway, pero ang testing mula sa Panginoon. Ganun pa man, dito po sa panalangin na itinuro ng Panginoon sa "Do not lead us into temptation but deliver us from the evil one", kailangan nating ma-distinguish ano ang temptasyon at ano ang testing. Sa mga dumadaan sa buhay natin, kailangan nating ma-differentiate, kailangan po nating masuri na mabuti, temptasyon ba 'to ng kaaway o testing ba 'to mula sa Panginoon? Bakit? Kasi 'pag dumaraan tayo sa mga problema natin o pagsubok natin sa buhay, mayroong tendency minsan na sisisihin natin ang Diyos sa mga nangyayari sa atin, sa ating mga buhay, kung hindi natin alam kung ano yung kaibahan ng temptation at testing. 'Pag temptasyon, sa kaaway yon. Kapag testing, sa Diyos yon. Kailangan natin ma-differentiate
Lord, ito bang sitwasyon sa kasalukuyan, ito bang sitwasyon na meron ako ngayon sa kasalukuyan, ito ba ay testing, Lord? Or ito ba ay kagagawan ng kaaway? Or ito ba'y kakagawan lang ng mundo? Or ito ba'y kagagawan ng mga personal kong mga pinili sa buhay? Yun po yung kailangan nating maunawaan dito. Again, ang punto de vista lang po sa atin dito sa verse 13 ay yung ipanalangin natin yung proteksyon na kahit daraan ka doon sa mga testing ng buhay, kasi po yung winds and waves, yung mga bagyo at mga pagsubok sa buhay, darating at darating 'yan. Katulad nung sinasabi sa John 14:1, in this world, you will have tribulation. Sa mundong ito, meron tayong mga tribulasyon, persecution na mararanasan. Katulad po 'di ba ng mga unang mga alagad, may persecution silang naranasan. Pinatay si Stephen, yung first martyr sa Acts po. Next week po sa pag-aaral namin sa Acts, papatayin si James or Santiago. At meron pong mga manampalataya na talagang pine-persecute until now. Makikita natin yan sa China, ongoing pa rin yung persecution sa kanila, sa part ng South Africa, sa Nigeria, sa mga bansa po na tawag dito, na mga pina-persecute po, mayroong testing ang kanilang pananampalataya doon. Hindi natin sinasabi na lahat ng mga pangyayari ay kinos ng Panginoon, bagamat may mga sitwasyon minsan na kailangan natin daanan yon para makita natin, paglabas natin, itinatwa ba natin ang Diyos or hindi. Nakita po natin yung pagkasulat po doon sa isang kanta doon sa India po 'di ba, yung mga missionary po doon nung matagal na panahon na yon. Alam po natin yung kanta na No turning back, no turning back, I have decided to follow Jesus. 'Di ba po, yung kanta po na yon, yun po ay pinagmulan nung isang missionary missionary sa India po na sabi doon, iniharap sa kanya yung persecution po, sabi doon, talikuran mo na ang Diyos mo para maligtas ka at ang iyong pamilya. Pero ang sabi nung tao na yon na gumawa ng kanta na yon, kunin niyo na lahat sa akin. Pero yung panampalataya na meron ako sa Diyos, hindi niyo makukuha. Ang ginawa, pinatay yung buong pamilya niya. Minasakar yung asawa niya, yung mga anak niya, pero hindi niya ipinagpalit yung panampalataya niya. Doon po natin makikita na meron talagang testing. Lahat ng mga manampalataya dumaraan sa testing. Ganun pa man, kailangan po nating maunawaan ano ang temptation at ano ang testing. Dito, nililiwanag lang sa atin sa verse 13, magkaiba ang temptasyon at magkaiba ang testing. Ang tempter natin ang kaaway, pero ang tester natin ang Diyos. Ang deliverer natin ang Diyos. Ang savior natin ang Diyos. Kaya po dito sa paanyaya sa panalangin na ito, isinama ng Panginoon itong instruction na to sa kanyang mga alagad na sa ating panalangin, i-include natin na sa lahat ng mga sitwasyon natin, ma-deliver tayo mula sa temptasyon ng kaaway. At ang Diyos lamang makakapag-deliver sa atin noon. At meron pang sinasabi doon sa Hebrews po, sa bubukas po ng Hebrews, sinasabi po doon, kahit yung mga angels, they are sent to minister doon sa mga um, tagapagmana ng kaligtasan. Yun po yung trabaho ng mga angels. They are ministering spirit sent by God to minister to those to those who will inherit salvation. Meaning to say po, kahit ang mga angels na hindi natin nakikita, sila ay sinisend ng Panginoon para tayo iligtas. Makikita natin yan kahit sa anumang mga sitwasyon natin sa buhay. Before, kahit sa New Testament po, di ba, si Peter, kung paanong tines yung kanyang pananampalataya, pero pinalaya siya nung anghel. Di ba po, nung siya ay nakulong. So, dito natin makikita po, i-conclude lang po natin, sa the Lord's Prayer po, verse 9, adoration. Verse 10, submission. Verse 11, provision po dun sa daily bread natin. At sa verse 12 nung nakaraan, confession. And sa verse 13,
protection. Ito po yung ating pagtatapos sa pag-aaral sa umagang ito patungkol sa the Lord's Prayer or sa the Model Prayer. Again, ito po ay tinuturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad dahil sila po ay nag-request ng Lord, teach us how to pray. At ang Panginoon po, in-instruct niya ang kanyang mga alagad na unahin muna ang pag-adore sa Diyos, pag-submit sa kanyang kalooban, at yung provision natin sa ating araw-araw na pangailangan, hindi yearly, hindi monthly, hindi weekly, kundi daily. At yung pag-confess natin sa ating mga kasalanang ginagawa at kung paano tayo nagpapatawad. Naka-include po doon, in-stretch pa nga yung forgiveness sa verse 14 and verse 15. Pero po dito sa panghuli o katapusan, yung protection po. Ma-deliver tayo ng Diyos sa ating mga temptasyon na ating mga dinaraanan. Meron pang, anong nire-ready po kasi ko po kasi ito, kagabi lang, merong sitwasyon na nadaanan ako na parang natitempt akong gawin. Pero nagulat na lang ako kasi nung pag-uwi ko sa bahay, sabi ko, "Oo nga 'no, inire-ready mo yung ituturo mo, pero kapag dinaan ka talaga doon sa experience, dun mong mauunawaan na ang Diyos ang nag-deliver sa akin doon. Na-i-deliver niya ako sa temptasyon na dapat sanang nag-yield ako as a human. Yung parang sumunod ka na lang kasi tao ka lang naman talaga. Pero hindi ko na po i-detail yung pangyayari. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi pag-uwi ko, meron akong kapayapaan sa kalooban ko na, "Thank you Lord. Talagang sa'yo ang kaharian, ang paghahari at ang kapangyarihan kasi napatunayan kong dineliver mo ako." Pero paano naman kung hindi ka nai-deliver doon? Kasi po 'di ba, may mga alagad na dumating talaga sila doon sa kamatayan, sa pagpatay sa kanila. Pero ibig bang sabihin nun na hindi nagtagumpay ang Panginoon? Halimbawa katulad ng sakit, hindi ka nai-deliver sa karamdaman na meron ka at totally namatay ka. Pero hindi din ba deliverance yung ikaw ay na-promote na sa kalangitan? Kasi wala ng karamdaman at sakit doon. Hindi ko po sinasabi na, tawag dito, hindi lang tayo naka-focus doon sa i-dineliver tayo, kundi papaano naman kung hindi ka na-deliver. Ibig bang sabihin nun, hindi na naging Diyos ang Diyos sa'yo. Ganun pa man po, dito lang tayo magtatapos sa umagang ito. Next time po, pag-aaralan naman natin yung mga different kinds ng panalangin. Meron pong binabanggit na mga iba't ibang panalangin sa Biblia po. Yun po yung ating pagpofokusan sa mga susunod na linggo. Pagpalain po tayo ng Panginoon at pwede na po tayong